World number 1 Magnus Carlsen versus Arjun Erigaisi ng India nagharap sa championship ng second week ng Title Tuesday early edition ngayong January 2025. Masasabi ko pong matindi ang laban na ito. Tapusin niyo po hanggang huli, pag-aralan natin. White dito si Magnus, nag Knight F3, Knight F6 si Arjun, G3, B6, Bishop G2, Bishop B7, nag-castling, E6, ayan, nakapormang Queen's Indian si Erigaisi at nag C4, C5, Knight C3, Bishop E7 pero nauwi na sa tinatawag na English Symmetrical Hedgehog variation. Nag D4, takes, Queen takes D4 at nag-castling, Rook D1, Knight A6. Ayan, medyo interesting ang linya na pinasok ni Erigaisi dahil sa madalas sa pagkakataon nagda-Knight C6 to eh. Para i-tempo threat ang Queen tapos pupunta sa F4. Yan po ang mga linya dito, no? Theory yan. Tapos ipe-pressure ng White dito yung backward pawn sa D7. Okay? Pero sa A6 dumaan ang Knight. Bishop F4, Knight C5, Rook AC1, development lang ng mga tore pero yan ang novelty. Sa old line ay Bishop D6 ang palagi ang ginagawa dito mga kamatsas. Okay, tignan natin ang novelty ni Magnus. Rook AC1, nag A6 para hindi makalundag ang knight sa B5 at nag B4 pinaalis na. Pasok. Walang ibang pupuntahan eh. Of course. Knight takes E4, Bishop takes E4, at nag-bishop d6. Ayun, inihabol pa rin ni Magnus ang palagi ang ginagawa. At kinapture, capture, Queen b8. Okay, hamon-hamon lang. At nag-knight e5. Exchange ng bishop. Nag-rook d8 na bad move dito si Erigaisi. Sa computer po, ayaw nang gamitin ang tore para ipandepensa. Yung isa, Rook a7. Tiyaga muna na depensa sa D7 at medyo pangit lang tignan pero kailangan para hindi bumagsak yung D7 para maiwasan yung one pawn down. Okay, balik tayo. Nag-Rook D8, C5. Ayun, may X po na sign. Ibig sabihin, may na-miss na tira. F3 lang daw. Okay, para wala namang pangulit mamaya na Knight E4 at para wala ding timing to play Queen B7 check. So yung F3 ay maraming gamit. Okay, balik tayo sa C5, kumapture, B takes C5, nag-H6, pasingaw muna si Erigaisi para sa back rank, nag-A4, bakit nag-A4? Okay, para mag-A5 back, kakain ng space sa queen side. Queen B7 check, nag-C6, bad move by Magnus. Dapat daw po is F3 pa rin. Okay, F3 lang pala oh. Pero nag-C6 nakipagsabayan, good move kinapture ni Erigaisi at Queen takes C6. Akala ko makikipagsabayan si Magnus ng exchange sa dalawang tore sa kanyang reyna pero Queen takes ang pinili at nag-Queen B2, threat ang pawn sa E2, double attack. Nag-Queen C7, kung capturein man itong E2, may threat din sa F7 at nakipagsabayan na. Kinapture muna ang F7 at nag-King H7. Ayun. Kasi ang gusto mangyari dito ni Erigaisi, pag kinapture ang tore, nakahang pa rin yung pawn at yung knight. Kung pupunta naman sa H8 dito, may Knight G6 check. Pero yan ang mas tama. Yan ang mas templadong nire-recommenda ng computer. King H7, Rook takes D1, and Queen takes E2. Yan ang mas gusto, preferred ng computer, no? Pero ano ang kaibahan sa King H7? Ayun. Pakiguess nyo mga kamatsas. Ang napakagandang tinira dito ni Magnus. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda nito. Rook C7. Malupites. Idea, threatening, matchas. Nag-Knight E8. Depensa na. May threat pa sa tore. Nag-Queen G6 check. King G8. Nag-Queen takes E6. Nilinis muna. King H7. Queen F5 check. King G8.
at nag-rook e7. Ayun lang. Dito po kasi mga kamatsas, 1 rook down si Magnus. Kaya required sa kanya ng mataas na antas ng accuracy. Dapat talaga super accurate. 1 rook down na eh. O, ang best move dito ay Queen e6 check. Pag nag-King h7, medyo tricky at malalim nga lang na positional play. Rook f7. Ang idea, magku-Queen f5 check. Pag bumaba, may Rook f8. Mamamatchas ang King. Okay? Queen f5. Oh. Pasimple itong halimbawa. Kung ang gawin dito, mga kamatsas, may check na rin pala dito. Okay, dami. Talagang, halimbawa, mag-Queen c2. Sige, Queen c2, para walang check-check, mag-Rook f8 naman. Yun naman ang idea. Magku-Queen g8, nakapi naman yun. Wala, mamamatchas talaga. Okay, balik tayo. Pero nag-Rook e7 si Magnus at nag-Queen b1. Okay, para kung chumekman, angat lang, covered na yung light square, especially yung g6 square. Queen f7 check, bad move na naman by Magnus. Dapat daw po is Queen to e6 check. At kapag nag-King h7, Knight to d3 lang. So tingnan nyo po yung evaluation bar. Equal pa rin eh. Malalim ano, malalim. May mga check-check dito, parang nakakatakot. Pero angat lang, King f3. Grabe. O, pero nag-Queen f7 check, King h7, Knight d7. Wala na. Sa bagay, 5 seconds na lang naglalaro. Dying second si Magnus. And then, lamang ng konting segundo si Erigaisi kay Magnus. O, dapat daw po accurate is Knight d3 pa rin. Putulin ang access ng Queen sa light square. Yan ang importante pala dito. O, balik tayo sa Knight d7. Brilliant move by Erigaisi. Dapat mo talagang i-eliminate na yung Knight na yan. Para mas lalong maramdaman ang lamang na isang pyesa. Rook takes, Queen e4 check, Queen f3, Knight f6, Rook d6, Queen takes, and Pawn takes. So dito ang pinanghahawakan ni Magnus, medyo massive pa yung kanyang kingside pawns, pwede pang igapang-gapang, at yung tore ay hindi pa basta-basta makaalis, kakabantay sa ipon. Pero nag a5 na, iniwas na. Nag g4, King g8, King g3, King f7, h4, pagagapangin ni Magnus, nag King e7, Rook b6. Bad move pa ang King e7, dapat daw po is h5. Rook b6, Knight d7, Rook b5. Ayun. Idea ay para hindi makaalis ang Rook, no? Pero mas mainam daw ay Rook c6 lang. Base sa strong computer engine natin. Nag Rook b5, King d6, Rook b7, King c6, Rook b1, Knight c5. Wala na pagka ganito, napakahirap na yan sa kalagayan ni Magnus. Rook c1 para di makakapture, Rook b8. Papasok na yung tore. f4, Rook b4, f5, capture, g5, nagmamadaling makakounter, at nag-King d5. Ayan, para magamit na yung knight. Nag-f3 para walang knight e4 check, Rook a3, King g4, Rook a4 check, King h5, papasok pa doon, mukhang mapipilit pa. Rook f4 at nag-f6. Bakit kaya hindi ginawa yung King g6 ano? Capturein lang ito. At kapag nag-f6, takes, and knight d7. Huli din pala. Pag nag-f7, knight e5, double, huling-huli yung pawn sa f7. Nakwenta yan ni Magnus. Kaya ginawa niya is nag-f6 na lang, capture, and then g6. Pero may strong knight e6 to hold the g-pass pawn. At nag-rook a1, takes, king e4, takes, king e5, and ayun, habol-habol, check, pero napakalapit na po. Ayun no. Okay, at nag-rook f5 check, king h6, rook h1 para threatening matchas. Obligadong lumabas yung king. Rook h1 check, king g4, rook g1 check, king f5 check, king g4, and pinagpas na po yung pawn. Okay, at dito flag down si Magnus. Grabe, no? The rise of Indian players. Napakalalakas sa mga Indian players ngayon, mga kamatsas. Pinisak si Magnus, oh.
Grabe. Pero nakailang panalo na rin si Erigaisi kay Magnus. Sa natatandaan ko po. Siguro, mga 3 na, 4. Tinatamaan din talaga si Magnus dyan eh. Ibang klase si Erigaisi, ano? Sabi ni Magnus dati dito kay Erigaisi, ano to eh, medyo kombinasyon ng old school at modern. Si Erigaisi po ang player na mahilig mag-aral ng classical games. Siya yun. Kinukombine niya yung classical games sa modern era. Ginagamitan niya ng computer engine pero yung style, nandun pa rin ang old school, human style. Hindi pa rin siya lumalayo. Ang galing ano? Galing. Basta iba yung dating ng laro ni Erigaisi. Isa rin po yan sa nakikita kong potential na pwedeng humarap o lumaban sa World Chess Championship balang araw. Kung papalarin siya at tuloy-tuloy talaga ang momentum niya. Okay, ito po ang standing ng early edition. Okay, so mamaya pa po yung late edition, kaya early edition muna ito. Standing nila, ayun, champion si Erigaisi, second si Hikaru Nakamura, Nepo third place, Magnus Carlsen nasa pang-5, not bad, mataas pa rin yan. Okay, sa dinami-dami po ng lumalaro dito, over 885 titled players around the world. Grabe, si Erigaisi. Mamaw. Isa lang ang talo niya kay Nakamura. Si Nakamura, 2 tabla. Mas mataas pala tie-break ng 10 wins versus 2 draws. Okay, pero sa atin, madalas ginagamit win over the other. Tinalo ni Nakamura si Erigaisi, pareho silang 10 points. Pero may mga tiebreaker naman na hindi kinukonsider ang win over the other or direct encounter. Kinukonsider naman yung number of points. So ngayon ko lang po nalaman na sa Title Tuesday pala, mas priority nila ang tiebreaker na most number of wins kumpara sa direct encounter. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Kung kayo po may mga katanungan, suhestyon, lapag nyo lang sa comment section below para mabasa po natin, lalagyan po natin ng heart mga kamatsas. At kung kinakailangan pong sagutin talaga ang katanungan, ay sasagot po tayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.